Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, mahigit 100 OFW sa Taiwan ang nakatakdang tumanggap ng specialized training sa modernong paraan ng pagsasaka ng palay at gulay. Ito ay matapos lumagda ng kasunduan sa pagitan ng Manila Economic and Cultural Office o MECO at Agrigaya Social Enterprise. Ayon sa isang ulat, ang naturang inisyatiba ay naglalayong bigyan ang mga OFW ng mahahalagang kasanayan patungkol sa agrikultura, partikular sa free time ng mga ito, day off o sakaling tapos na ang kanilang kontrata. Ang kasunduan ay umaabot din sa mga agriculture students mula sa mga probinsya tulad ng Benguet at Masbate. Ang pinakalayunin ay pahusayin ang kaalaman ng mga magsasaka sa modernong pamamaraan at wastong pagtatanim ng palay at gulay. Samantala, binanggit ni MECO Chairman Silvestre Vello III ang mga plano nitong magmungkahi ng solusyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, hinihimok ang pag-iingat hinggil sa illegal third country recruitment scam na nagtatarget sa mga manggagawang Pilipino sa Taiwan, partikular ang mga alok na trabaho sa mga bansa sa silangang Europa tulad ng Czech Republic. Mahigit 100 Pilipino ang nabiktima ng mga scam, kung saan sinisingil ang mabigat na placement fee para sa mga ipinangakong pagkakataon na kadalasang hindi natutupad o hindi nakakatugon sa mga ipinangako pagdating sa bansa kung saan inalok ang trabaho. Ang MECO ay aktibong nakikipagtulungan sa mga opisyal mula sa mga bansa sa silangang Europa upang pigilan ang mapanlinlang na recruitment scheme.